Hi Miss Fujiko, ako po si Leo, taga rito sa Valenzuela pero sa Zambales talaga ang probinsya ko. Isa po ako sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Wala akong pinapalampas sa inyong mga uploads, maliban sa libangan ko ito. Nabubuhay pa ang aking imahinasyon dahil sa mga detalyeng iyong binibigay. Napipicture out ko ang totoong mga kaganapan sa aking isipan. Kaya nagdesisyon akong ibahagi na rin ang naging karanasan ko sa aking hipag. Bale, asawa ito ng kuya ni Mrs. Dalawa silang magkapatid, si Mrs. ang bunso. Noong mag-asawa kami ay ang mga magulang niya lang ang pinaluwas namin dito sa Valenzuela para mas tipid ang kasal. Sa civil lang din kasi kami nagpakasal. Tapos after ng kasal ay kumain lang kami sa isang restaurant. Kaya masasabing wais na paraan ng selebrasyon ang aming ginawa. Kesa kung doon kami sa probinsya nila magpapakasal na ayon pa sa kanyang tatay na kahit magkatay kami ng isang malaking baka at 4 na malalaking baboy ay maaaring kulangin pa. Kaya naman sila na rin mismo ang nagsuggest na civil na lang at dito na lang din sa Valenzuela ganapin. Alam kasi nilang may hinuhulugan akong bahay noon. Mas mahalaga sa amin ni Mrs. ang magkaroon ng sariling bahay kesa magkaroon ng engranding kasal na after ng selebrasyon ay malilimutan na rin naman ng mga tao. Nagtatrabaho ako sa isang accounting firm dahil isa akong certified public accountant. Isang araw noon habang kumakain kami ni Mrs. ng tanghalian ay sabi niya sa akin, "Babe, si Kuya Albert may balak lumuwas dito. Maghahanap raw siya ng trabaho. Kapag doon kasi sa probinsya ay nauubos lang din naman ang kita niya sa pagtatricycle sa pakikipag-inuman kasama ang mga barkada. Kaya luluwas daw siya dito at maghahanap ng trabaho. Gusto niyang makituluyan dito sa atin kahit 1 linggo o 2 linggo lang daw. Tapos kapag nakakita na siya ng trabaho, ay magbo-boarding house na lang siya malapit sa kung saan siya makakapagtrabaho. Sana nga ay makakita siya ng stay-in para hindi na siya magrenta ng tirahan. Ayos lang ba?" Sabi ko naman, "Oo naman, ayos lang. Hindi naman natin pwedeng tanggihan yan dahil kailangan niya ng tulong natin." "Salamat babe ha." "Oo, walang problema." Sige pala, tatawagan ko na siya mamayang hapon. Sinabi ko kasi na kakausapin muna kita kung okay lang sa'yo. Ayoko namang pumayag agad dahil baka naman hindi okay sa'yo. Sinabi ko na kailangan ikaw ang masunod dahil pamamahay mo ito. At kahit pa mag-asawa na tayo, hindi natin maitatanggi na wala akong ambag sa pagpundar mo sa bahay na to. Naku babe, huwag kang ganyan mag-isip. Kung ano ang sa akin, ay sa'yo rin. Paliwanag ko pa sa asawa kong si Gina. Makalipas ang 1 linggo ay dumating na nga ang kuya niyang si Albert. Alam kong mas matanda si Albert sa asawa ko, pero noong magkasama kami ay para lang siyang high school kung kausap. Walang maturity, puro tungkol sa mga gimmick ng mga barkada, at ang mga panchichicks nila ang kwento. Kaya nasabi ko na lang, Bayaw, kamusta kayo ng misis mo?" "Ayos naman bayaw, may sarili kaming bahay, katabi lang din ng bahay nila mama, kaya may kalayaan din kami." Ilang taon ng anak nyo?" "Magti 3 years old na si Junjun. Albert din ang ipinangalan ko, kaya junior yun." "Okay lang sa'yo na iwan sila ni misis mo dun nang sila lang?" "Oo naman, safe naman sa lugar namin, tsaka kung may problema ay matatawagan niya naman ako at naroon lang din sa katabing bahay sila mama at papa." Okay." Sagot ko pa kahit hindi ako sumasang-ayon sa mga sinasabi niya. Tapos muli siyang nagsalita. "Bayaw, baka naman pwede mo akong ilibre ng inom. Nakita kong magagandang mga bebot na nakatayo roon sa magkakatabing bar eh."
Sabi ko naman, "Wag na doon, bayaw. Mag-inom na lang tayo rito, mas tipid pa. Kahit pa magdamag tayo mag-inom at may masarap ng pulutan na hindi tayo makakaubos ng 10,000 sa buong magdamag." Sabi niya naman, "Ano ba yan, bayaw? Ang boring mo naman. Para tayong mga high school niyo na walang budget kung palagi na lang nasa bahay. Ilabas mo naman ako kahit ngayon lang. Babawi ako sa'yo kapag nakapagtrabaho na ako." Sabi ko naman, "Sige na nga, saglit lang at magpapaalam muna ako kay misis." Sabi niya naman, "Under ka ba ni Gina? Bakit magpapaalam ka pa? Paano kung hindi siya pumayag, di tayo tutuloy? Wag ganun, bayaw. Sabihin mo na lang sa kanya na alis tayo saglit. Hindi mo naman kailangan hingin ng permiso kung papayag ba siya o hindi. Ikaw ang lalaki, kaya dapat ikaw ang masusunod. Batas ka dapat sa pamamahay na to. Lalo at sarili mo tong bahay at ikaw ang mas may malaking sweldo." Sabi ko naman, "Hindi naman ako under. Mahal ko lang ang kapatid mo kaya ayokong pinag-aalala siya o pinapasama ang loob niya. Whatever, bayaw. Sige na, magpaalam ka na, magbibihis na ako." Wika niya pa na may pagka-arogante ang dating. Pumasok na nga ako sa kwarto namin ni Mrs. Sabi ko sa kanya, "Babe, ipapasyal ko lang konti sa mga tiyanggihan si kuya mo. Naboboard daw kaya ilakad-lakad ko muna." "Okay, sige babe, mag-iingat kayo ha." "Oo naman, sige na, matulog ka na. Huwag mo na kaming hintayin na makauwi ha, mapupuyat ka lang." "Okay babe." Sagot pa ni Mrs. tapos lumabas na ako ng silid. Pagkalabas ko ay naabutan kong nagsusuot na ng sapatos si Bayaw. Sapatos ko na Nike ang brand at 3 beses ko pa lang yata nagagamit. Pero hindi na ako pumalag pa. Baka sabihing napakadamot ko para sa sapatos lang. Pumunta na nga kami sa bar na sinasabi niya na gusto niyang puntahan. Pagkarating roon ay VIP room agad ang kinuha niya. Tapos kumuha ng 2 babae. Sabi ko naman, "Pasok ko, bayaw. Ako na lang ang bahala sa alak. Ikaw na lang ang kumuha ng babae." "Di bahala ka. Sa akin ang 2 to. Nai-order ko na to eh." Wika niya pa at sinimula na ang gusto niyang gawin. Lalo at 2 yung babaeng kinuha niya. Ako naman ay itinuon na lang ang sarili sa pagkanta sa videoke, alak at pulutan. Noong makatapos sila ay sinaluhan nila ako sa alak at pulutan. Tapos nag-order pa ng maraming ladies drink at pulutan. Todo naman ang kain nilang 3 na halatang pagod sa kanilang ginawa sa likuran ko. Noong bandang 3:00 ng madaling araw ay sabi ko, "Tama na to, bayaw. May pasok pa ako mamaya. Madaling araw na oh." Sabi niya naman, "Oo, ayos na ako. Sobrang solve. Salamat, bayaw ha. Hindi ko tong makakalimutan." "Oo, wala nga naman. Mabuti at nag-enjoy ka naman. Sayang ang bayad kung hindi ka natuwa." Sabi niya naman, "Sobrang nag-enjoy, bayaw. Hindi mo ba tinitigan mabuti ang 2 bebot ko? Talo pa ang artista eh. Mukhang mga foreigner eh. Tapos ang bango pa." Sabi ko naman, "Ayos yun, nag-enjoy ka." Tapos kinawayan ko na ang attendant na nagbabantay sa may pintuan. Sinabi kong bill out na kami. Makalipas ang 10 minuto ay pumalik na iyon, dala ang list ng mga nakuha at billing. Parang nawala lahat ng tama ng alak, pati antok ko noong makita ang total bill namin. 75,000 pesos. Hindi ako makapaniwala na ganun ang presyo noong mga babae, pati na ang ladies drink nila. Pakiramdam ko ay umakyat lahat ng dugo sa ulo ko. Pagkatingin ko sa wallet ko ay 10,000 pesos lang ang cash na dala ko. Mabuti na lang at naroon ang credit card at tumatanggap naman raw ng credit card ang bar na iyon. Kaya ipina-charge ko na lang sa credit card. Sobrang nagsisi ako na pumayag ako sa aya sa akin ni Bayaw. Sabi niya pa, "Magkano lahat ang billing natin, Bayaw?"
75,000 lahat bayaw. Sobrang mahal pala rito. Sabi niya naman. Naku, mura na yon bayaw. Akala ko nga lalampas tayo ng 100,000. Wala pa pala. Next time, dun naman tayo sa kabila. Magaganda rin ng mga bebotron eh. Sabi ko naman. Sige, kapag may sahod ka na, tsaka tayo pupunta ulit ron. Dahil wala na akong maibabayad kung ako pa rin ang pagbabayarin mo. Ano ka ba bayaw? Manilang sa'yo yan oh. Wag mo na akong pagkuriputan. Minsan lang ako maglambing sa'yo eh. Sige na, tara na nga. Hintayin kita dito sa labas. Mag-CCR muna ako. Sige, mauna ka na. Hihintayin ko pa na maibalik sa akin ang credit card. Sagot ko pa na pilit itinatago ang pagkaasar ko sa bayaw ko. Pagka-uwi sa bahay ay hindi ako nagkwento kay Mrs. kung gaano kalaki ang ginastos namin sa pinuntahan namin ni Bayaw. Makalipas ang 1 linggong mahigit ay nakapasok naman si Bayaw ng trabaho. Driver sa isang meat shop. 2 buwan rin bago siya muling dumalaw sa amin dahil stay-in naman siya roon. Tinanong siya ni Mrs. Kuya, nakapagpadala ka na ba sa pamilya mo? Ang sabi kasi ni Mama, wala raw bigas ang mag-ina mo. Kaya sila na muna ang nagbigay ng bigas para lang may masaing. Sabi naman ni Bayaw. Magkano lang sahod ko rito? Kulang pa nga sa akin eh. Tapos magpapadala pa ako. Aba, oo naman kuya. Dahil asawa't anak mo ang naghihintay ng padala mo roon. Tsaka na kapag malaki na sahod ko. Hala siya, lumuwas ng Maynila para masustentuhan lang ang sariling bisyo. Wika ni Mrs. pero biglang tumayo si Bayaw at lumabas. Hindi na muli pang umimik si Mrs. Takot rin kasi iyon sa kuya niya. Lumipas na lang ang 6 na buwan ay hindi pa rin nakakapagpadala si Bayaw sa pamilya niya. Makalipas ang 2 taon, sabi sa akin ni Mrs. Babe, bakasyon tayo sa amin. Mag-file tayo ng 1 month leave para naman makapagpahinga tayo ng mahaba at ma-enjoy panandalian ng buhay probinsya. Sabi ko naman, oo, walang problema sa akin. So, kailan mo gusto? Sa buong buwan ng September. Sure na ba yan? Dahil mag-file na ako bukas ng leave eh. Oo, sige, tamang-tama. Wala kaming transaction masyado nun eh. Okay, sige, walang problema. Masayang pagpaplano pa namin ni Mrs. Mabilis lumipas ang mga buwan hanggang sumapit ang buwan ng August noon at nasa 4th week na. Isang araw noon, pagkarating ni Mrs. sa bahay, ay nakita kong umiiyak siya. Kaya agad ko siyang sinalubong. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Sabi niya naman, Babe, sa office kasi, nagpa-meeting kanina. Tapos nagpalabunutan kung sino ang makakasama sa team na mag-aasikaso sa annual audit. Isa ako sa nabunot eh. Itatakbo ng mahigit na 1 buwan ng audit na yun. Paano na yung bakasyon natin? Sabi ko naman, edi cancel na muna, sa next year na lang. Ha? Hindi pwedeng November o December? Hindi na baby. Kasi marami na kaming trabaho noon dahil sa paparating na year-end transactions. Kaya next year na lang. Sabi niya naman, Babe, ituloy mo na lang kaya kahit mag-isa ka lang. Inaasahan rin kasi tayo nila mama dun eh. Anong namang gagawin ko roon kung mag-isa lang ako? E di magre-relax at magpapahinga. Sayang naman kasi ang plano mo na magbakasyon this year, di ba? Tapos hindi mo itutuloy. Magpaalam na lang tayo ulit ng bakasyon next year. Saglit akong nag-isip. Alam ko sa sarili ko na kailangan ko na rin talaga na magbakasyon. Masyado na ako na burn out sa trabaho sa office. Kaya sabi ko na lang, okay sige, magbabakasyon na lang akong mag-isa. Huling nagsalita si Mrs. Sa Saturday, mag-divisoria tayo para makapamili tayo ng pampasalubong mo kina mama at papa. Pati na rin sina Irene at Junjun. Bilhan na rin natin ng pasalubong. Kawawa naman sila eh. Lumuwas nga ng Maynila si Kuya Albert. Kinalimutan naman sila. Tsaka babe,
abutan mo na rin si Irene ng kahit 2,000 para may pambili sila ng pagkain. Kasi kung aasa pa tayo kay kuya ay mamamatay na sa gutom ang pamilya niya. Mahabang pagpaplano pa ni Mrs. Siya na rin ang naglista ng bibilin na pampasalubong. Sumapit ang araw ng aking pag-alis. Nag-commute lang ako dahil hindi naman ako sanay sa long drive. Lalo at summer pa ang kanilang lugar. At hindi ko kabisado ang lalawigang iyon. Nakikita ko ang lungkot sa mukha ni Mrs. noong ihatid niya ako sa terminal ng bus. Pagkarating ko sa kanila ay inabangan naman ako ng papa ni Mrs. sa kanto na aking bababaan. Tapos may inarkila na siyang tricycle, kaya pagkababa ko lang ay may tumulong na sa akin na maglabas noong 2 malalaking box na dala ko na karamihan ay pasalubong sa kanila ang laman. Ako naman ang nagbayad sa tricycle. Pero pasalamat na rin ako na sinundo ako para hindi na ako maligaw. Pagkarating sa bahay nila ay napansin kong walang nagbago. Katulad pa rin ng itsura sa larawan na ipinakita sa akin ni Mrs. Iyon rin kasi ang unang pagkakataon na makakarating ako sa kanila. Pagkarating namin ay agad kaming sinalubong ni Mama Aying, ang nanay ni Mrs. Tapos nagmano ako sa kanya. Sabi niya pa, "Leo, dito ang magiging kwarto mo. Idiretso mo na ang mga gamit mo rito. Ano bang laman nitong mga malalaking box?" Mga pasalubong po para sa inyo. Kaya dyan na yan sa sala. Itong maliit na maleta lang naman ng mga damit ko po. Noong lumingon ako sa direksyon ng kusina, ay naroon sa may pintuan ang isang bata na 5 taong gulang siguro, tapos isang magandang babae. Naka-duster iyon na kulay pink at medyo may kanipisan ang tela. Dahil sa maliwanag sa bahaging kusina kumpara sa sala, kaya tila naging transparent kaunti ang kanyang duster na manipis. Naaninag ko ang totoong hugis ng kanyang katawan. Tinitigan ko siyang mabuti. Kamukha niya ang bata na katabi niya. Sabi naman ni Mama, "Leo, ito nga pala si Irene, asawa ni Albert. Tapos ito ang anak nilang si Junjun." Hi Kuya Leo, bati pa sa akin noong si Irene. Oh, hello. Kamusta kayo rito? Ito po, hanggang ngayon, umaasa pa rin na magparamdam sa amin si Albert. May cellphone number nga kami sa kanya. Hindi naman sumasagot kapag tinatawagan. Hindi rin nagre-reply sa text eh. Ganun ba? Baka busy lang. Wika ko pa. Sabi naman ni Mama, "Oh, sige na Leo. Magpalit ka na muna ng damit at magalmusal. Ano, matutulog ka ba? Maaga pa naman at 6:30 AM pa lang." Opo matutulog po muna ako. Hindi ako masyadong nakatulog sa biyahe. 3:00 pa lang ay gising na ako. Panay lang remind ko sa konduktor na nabantayan ang bababaan ko dahil hindi ko alam ang itsura ng bababaan ko eh. Sabi naman ni Mama, "Tara pala Nardo, magpunta muna tayo sa palengke para makabili ng pang-ulam. Ikaw naman Irene, ipagtimpla mo na ng kape si Leo." "Opo ma'am." Sagot naman ni Irene na aking hipag. Matapos ko ngang magbihis sa kwarto, ay tahimik na ang paligid, kaya nagpunta na ako sa kusina. Naabutan kong naghugas ng plato si Irene. Sabi pa niya, "Kuya Leo, mahaupo ka na. Yan ang kape mo sa lamesa. Yang tinakpan ng bilao ay suman yan, na gawa sa kamoting kahoy. Masarap yan." Ganun ba? Salamat pala sa pagtimpla ng kape para sa akin ah. Sagot ko at naupo ako sa hapagkainan at agad humigop ng kape. Matapos kong makahigop ng 3 beses ay binalatan ko naman iyong suman at agad kumagat. Totoo ngang masarap iyon at nagustuhan ko. Noong matapos sa paghugas ng pinggan ay umupo sa tapat ko si Irene tapos nagsalita. "Kuya Leo, kamusta po si Albert? Bakit po hindi na siya nagpaparamdam sa akin?"
Sabi ko naman, Hindi ako sigurado kung alam mo ang totoong ugali ni Albert. Pero unang gabi niya pa lang sa amin, napagastos na ako agad ng 75,000 pesos dahil sa kalokohan niya. ha? Bakit po? Anong ginawa ni Albert? Ito, Irene, ay sa atin na lang muna. Hindi rin to alam ni Mrs. eh. Dahil alam ko magagalit yun sa akin kapag nalamang nagpauto ako sa kuya niya ng ganong kalaking halaga. Sabi kasi ni Albert sa akin na gusto niyang mag-inom sa isang bar doon sa lugar namin. Akala ko naman ay simpleng bar lang. Wala naman akong alam sa mga presyohan ng bar. Kahit na ayoko sana napilitan ako dahil medyo nagalit siya at sinabing pinagdadamutan ko raw siya. Kaya pinagbigyan ko na rin. Hindi ko naman alam na mamahaling palang bar na yun. Dumaretso pa kami sa VIP room. Kumuha siya ng 2 babae tapos napakaraming alak at ladies drink. Kaya ayun, noong matotal ang mga babayaran ay mahigit 75,000 ang inabot. After ng 1 linggo ay natanggap naman siya sa trabaho. Pero duda akong makakaipon siya dahil puro mga mamahaling barang gusto niyang puntahan. Sinabihan na rin iyon ni Mrs. na magpadala ng sustento sa inyo. Pero nagalit pa nga kay Mrs. Kulang pa raw sa kanyang sahod niya tapos magpapadala pa sa inyo. Kaya hindi ko alam kung paano ang gagawin namin para magtinuyon. Nakita kong tumulo ang luha ni Irene habang nakatitig sa bilao na nasa gitna ng lamesa. Ako naman ay napatitig sa magagandang tanawin dahil nakayuko siya at mababa ang tabas ng damit. Kung maputi at makinis siya sa kanyang braso at muka, sa tingin ko ay mas maputi at makinis siya sa parteng mga nakatago. Napalunok ako ng laway at may nabuhay na bahagi ng aking pagkataong. Pero pinilit kong burahin sa aking isipan. 3 taon na kaming mag-asawa ng misis kong si Gina, pero wala pa kaming anak at masasabi kong hindi laspag ang katawan ng aking asawa dahil hindi naman ako masyadong mahilig sa bagay na iyon. Lalo at madalas, gabing-gabi na ako kung makauwi at pagod na rin. Kaya naman, bihira na akong maisip na gawin ang bagay na ginagawa ng mag-asawa. Samantalang itong hipag kong si Irene na meron ng isang anak ay parang 18 years old lang ang itsura. Kaya bigla kong naisip na tanungin siya kung ilang taon na siya. Irene, ilang taon ka na? 21 na kuya. Ha? Ang bata mo pa pala? Opo, dahil sobrang bata ko pa noong mag-asawa kami ni Albert. Dahil tuloy sa mga dinaranas ko ngayon, nagsisisi na ako na nag-asawa ko ng maaga. Akala ko ay mas mapapabuti na ang buhay ko dahil dito na ako sa bahay nakatira. Pero ganun din pala eh. Halos walang pinagkaiba nung naroon pa ako sa bundok kasama ang pamilya ko. Nakikinig lang ako sa mga hinanakit ni Irene dahil iyon lang din naman talaga ang pwede kong gawin. Hindi ako pwedeng makialam o magbigay ng aking opinyon. Noong matapos na akong kumain ay sabi ko, Paano Irene? Matutulog muna ako Kulang pa kasi talaga ako sa tulog at masyadong nabugbog sa biyahe. Siya nga pala, may pasalubong rin ako sa inyo ni Junjun. Hindi ko lang matandaan kung saan sa 2 box na yan. Basta kapag dumating na sina mama ay pwede mo na silang ayain na magbukas na kayo niyang 2 box. Lahat naman yan ay para sa inyo rito. Maraming salamat Kuya Leo Oo, walang anuman. Sige, papasok na ako sa kwarto. Sagot ko pa at pumasok na ako sa kwarto. Pagkahiga ko nga lang ay agad na akong nakatulog. At sobrang lalim ng tulog ko, palibhasa, tahimik ang lugar nila. Medyo malamig rin dahil may naglalakihang puno sa paligid. Nagising ako noong nakaramdam ako ng gutom. Nang tingnan ko ang aking relo ay 2:15 na. Inaantok pa ako noon kaunti pero mas nangibabaw na ang gutom, kaya naman bumangon na ako. Pagkalabas ko nga ng kwarto ay naabutan kong nagtatahi si mama. Sabi niya pa,
Gising ka na pala, Leo. Maupo ka muna rito sa sala saglit at ipaghahain kita ng pagkain. Ipapainit ko lang din kaunti ang sabaw para naman ay maligamgam mong mahigop. Sabi ko naman, ano pong ulam Sinigang na hipon. Okay po. Sagot ko pa tapos pumasok na ako sa kwarto para kumuha ng perang ibibigay ko kina mama para panggastos sa pagkain habang naroon ako. Kumuha ako ng 10,000 pesos tapos nagpunta ako sa kusina. Naabutan kong naglalagay na si mama noong mangkok na may ulam sa lamesa. Pwede ka nang kumain, Leo. Pinainit ko na yung ulam. Sabi ko naman, Ma, ito po. Panggastos rito sa pagkain. wika ko sabay abot noong pera. Binilang niya naman iyon sabay sabing, ang laki naman nito, Leo. Naku, baka nga kulang pa yan. 1 buwan po ako mananatili rito. Ganun ba? Sige pala, ako nang bahalang mag-budget nito. Siya nga pala, ano bang mga ulam ang gusto mo? Isda po sana tsaka mga ginatang gulay. Kaya ng puso ng saging, langka, sitaw kalabasa at mga sinabawan na gulay na may sahog na inihaw na isda. Ganun ba? Mabuti at hindi mahirap hagilapin yung mga ulam na gusto mo. Bibili na lang ako palagi ng isda na tuna para gagawing tinapa. Para palagi tayong may masarap na pangsahog sa gulay. Kahit ano pang putayang maisip natin. Okay po, ma'am. Sige na, kumain ka na rito. Siya nga pala, binuksan na namin ang dala mong box. Sabi kasi ni Irene, pinapasabi mo raw na buksan na namin. Opo, para naman sa inyo yan lahat ng naroon. Oo nga may mga pangalan bawat plastic kung para kanino. Kaya hindi mahirap alamin kung para kanino. Tuwang-tuwa si papa nyo dahil sa bago niyang sandals na leather. Tapos yung cargo short na marami ang bulsa, bagay na bagay eterno sa leather sandals at mga polo shirt. Ikaw bang namili noon? Saktong-sakto lahat kay papa mo Opo, ma. Ako nga po ang pumili nun dahil alam ko ang mga design na gusto ng mga lalaki. Sobrang nagustuhan talaga ni papa mo. Nasan po pala si papa? Ayun, suot ng mga pasalubong mo. Nagpunta na sa sabungan. May sabong ngayon Siya nga pala, aalis ako mamayang mga 4:00. Doon ka na lang muna tumambay ka na, Irene. Ayan lang ang bahay nila yung katabi mismo. May waiting shed sa likuran yan. Masarap tumambay roon, presko. Utusan mo lang si Irene kung gusto mong magpatimpla ng kape sa merienda. Naikwento sa akin ni Irene yung ginawa ni Albert sa'yo. Pasaway talaga ang batang iyon. Siya ang panganay, siya pa ang immature. Siya nga pala, huwag kang mag-alala, hindi namin ipapaalam kay Gina ang ikinuwento mo. Kaya lang naman naikwento sa amin ni Irene dahil nagtaka kami dahil namamaga at mapula ang mga mata niya pagkarating namin na mukhang galing umiyak. Kaya tinanong ko, ayun, napilitan ng ikwento. Ang laki pala ng nagastos mo sa ginawa sa'yo ni Albert. Oo nga po Pang negosyo na sana yung ganong kalaking halaga. Samantalang ginastos lang ng ilang oras. Ay, kailan kaya magtitino ang anak naming iyon? Naawa nga ako sa mag-ina niya rito. Sige, babalik na ako sa pananahi ko. Malapit na akong matapos roon. Tapos ihahatid ko yun sa kabilang sityo. Madalas kasing may pumupunta rito sa akin nagpapatahi at mura lang akong maningil. Kaya palaging merong nagpapatahi. Doon na rin ako maghahanap ng mga gulay na pwede nating lutuin bukas. Marami doon at mura. Okay po, ma. Sagot ko pa tapos tinalikuran na ako ng aking biyanan na babae at bumalik na sa kanyang ginagawa. Noong makatapos akong makakain ay doon muna ako naupo sa sala habang pinapanood ang ginagawa ni mama. Hanggang sasabihin niyang, sige na Leo, doon ka na lang muna kina Irene tumambay. Aalis na ako. Isasarado ko itong pintuan sa harapan. Kaya sa likuran ka na dumaan kung papasok ka. Okay po, ma.
Sagot ko pa at naglakad na ako papuntang labas ng bahay pero sa likuran ako dumaan. Ilang saglit pa ay ako naman ay dahan-dahang naglakad papunta kina Irene. Pagkarating ko sa bahaging likuran ay naabutan ko siyang may nilalabhan. Oh, Kuya Leo, gising ka na pala. Kumain ka na? Oo. Kuya Leo, salamat nga pala sa pasalubong mo ah. Tuwang-tuwa si Junjun. Tsaka ako rin, sobrang saya. Kumpleto ang pasalubong mo eh. Sa akin, mga t-shirt na pang-alis, 2 pantalon, shorts pambahay at may 3 pares ng panloob taas baba. Wika niya pa at ipinapakita sa akin mula doon sa planggana na kanyang nilalabhan. Nakita ko naman si Junjun sa unahan, naglalaro noong laruang track na dala ko rin. Sabi ni Irene, Junjun anak, narito na si Tito Leo mo. Sabi mo magpapasalamat ka sa laruan na dala niya para sa iyo. Agad namang tumayo ang bata at lumapit sa akin kaya lumuhod ako para kahit papano ay magpantay lang kami. Tito Leo, salamat po sa toys ha. Napakaganda po. Gustong gusto ko. Sabi ko naman, Walang anuman. Basta magpapakabait ka. Palagi kitang bibilan ng laruan. Opo, magpapakabait po ako. Wika noon sabay yumakap sa akin. Nakita ko naman na nagpapahid ng luha niya si Irene. Kaya sabi ko na lang sa bata, Oh, sige na. Maglaro ka na ulit roon. Sabi ko naman kay Irene, Oh, na paano ka? wala kuya. Naisip ko lang na sabik talaga si Junjun sa tatay. Alam mo bang yung mga pasalubong mo ang unang matinong laruan na meron siya? Wala pang 3 years old si Junjun nung umalis dito si Albert. Ni isang laruan ay wala siyang binili para sa bata. Mabuti pa kapag may inuman sila ng mga tropa niya. Pinag-iipunan niya talagang pang-ambag niya. Pero kami, hindi mabili ng matinong damit. Sabi ko na lang, Hintayin niyo na lang siguro kung kailan magtitino yung si Albert. matagal ko na yung ipinagdarasal kuya. Pero mukhang malabo nang matupad eh. Ano ka ba? Maaga pa para mawala ng pag-asa. Hayaan mo na lang muna siya. Narito naman sila, mama. Nakaalalay sa pangangailangan niyong. Oo nga kuya, alam ko naman yon. Nakakahiya nga rin dahil alam kong ginagastos sila rito ay galing rin sa inyo. Tapos sumagdag pa kami sa pasahan ninyo. Huwag mo nang isipin yun. Hindi naman kami gipit sa buhay. Kaya kaya pa na naming tumulong. Maraming salamat kuya. Huwag kang mag-alala. Habang narito ka ay pipilitin kong makabawi sa'yo sa kahit anong paraan. Seryosong wika niya sa akin habang nakatitig sa aking mga mata. Sabi ko na lang, Hayaan mo na. Hindi naman ako naniningil sa mga naitutulong ko. Sabi niya naman, hindi ka nga naniningil. Tumango-tango lang ako, sabi ko, Paano? Dito muna ako makikitambay sa waiting shed nyo ha. Wala si mama umalis. Maghahati daw ng mga tinahi niya. oo, umaalis talaga si mama kapag hapon para mag-deliver. Naglakad na nga ako papuntang shed nila. Sabi ko pa kay Junjun, Tara Jun, dun tayo sa kubo nyo. Doon ka maglaro para may kasama ako. Opo tito, sige po. Sumunod naman agad sa akin ang bata. Naroon lang ako nakatambay habang nakatingin sa paligid. Hanggang sa makita ko si Irene na naliligo na sa kanilang poso, doon lang din sa may likuran. Dahil sa basa na nga, kahit ilang hakbang ang layo ko ay malinaw kong nasisilayan ang mga magagandang tanawin. Titig na titig ako at hindi ko mapigilan na manggigil. Hanggang sa makita kong nakatitig na pala siya sa akin. Agad kong inilihis ang tingin ko sa ibang direksyon. Noong muli akong tumingin sa kanya, ay nakatitig pa rin siya sa akin at nakangiti. Sabi pa niya, Kuya, anong gusto mo merienda?
Sabi ko naman, Ikaw, ha? Ako ang imemerienda mo? hindi. Ang ibig kong sabihin, ikaw nang bahala. May nagtitinda rito kuya ng maruya, banana Q at biko. Alin ang gusto mo? Ako na lang din ang bibili roon, pero bigyan mo ako ng pambili ha. Sabi naman ni Junjun, Mama, gusto ko banana Q. Sabi ko naman, Biko sa akin, damihan mo na rin para may pangmerienda sina mama at papa pagkarating nila. sabi niya naman, Naku, gabi pa pareho darating ang dalawang yun. Sige, saglit at magbibihis lang ako. Tapos bibili na ako agad. Ilang saglit lang ay tinawag niya ako. Kuya, akin na yung perang pambili. Dahan-dahan naman akong naglakad papunta sa bahay nila. Medyo madilim sa loob kaya inadjust ko ang mata ko. Sabi niya, Kuya, tuloy ka rito. Narinig kong naroon sa kwarto nagmumula ang boses niya, kaya pumasok na ako. Pagkapasok ko roon ay nakatapis pa siya ng tuwalya. Sabi ko naman, Ay, sorry, akala ko nakabihis ka na. Sabi niya naman, Bakit ka nagsasorry? Hindi ka naman pumasok ng walang paalam. Tinawag kita, di ba? Oo, pero hindi ako dapat pumasok agad. Lalabas na sana ako ulit pero hinawakan niya ako sa kamay, sabay sabing, Talaga bang gusto mong talikuran ng grasya kuya? Sabi ko naman, Anong ibig mong sabihin? Kuya, gaya ng sabi ko, handa akong gumanti sa kabutihan mo sa kahit anong paraan na kaya ko. At sa tingin ko, alam ko na kung anong paraan yon. Grabe ang titig mo sa akin kanina habang naliligo ako. Pasensya ka na. Napakaganda mo kasi. Perpekto rin ang hubog. Ganun ba kuya? E di, sige. Angkinin mo na ang bagay na ibinigay ko sa'yo. Wika niya pa at agad nang sinimulan ang bagay na hindi dapat. Dahil na rin sa sitwasyon namin na naroon kami sa isang madilim na kwarto at kaming dalawa lang, kaya nadala na ako at nabitawan na ang pagpipigil sa sarili. Sabi ko naman, Teka, paano si Junjun? Baka bigla yung pumasok rito. Hindi yun kuya. Kaya nang sabi ko, first time niyang magkaroon ng laruan. Kaya siguradong nasa laruan ang focus niya ngayon. Saglit akong sumilip sa bintana. Tama si Irene, busy sa laruan si Junjun. Kaya itinuloy ko na ang nais kong gawin kanina pa. Alam kong hindi ko pagsisisihan kung ano man ang magawa ko kay Irene. Mas lalo pa nga ako nang hihinayang sa kanya, sa quality niya na ganun kaganda. Tinitake for granted lang siya ni Bayaw. Kung tutuusin, mas magandang di hamak si Irene doon sa mga babaeng inarkila ni Bayaw sa bar na pinuntahan namin. Sigurado pang malinis at sariwa ang asawa niya. Kaso wala nga sa tamang pag-iisip si Bayaw, kaya hindi napapahalagan ang diamante na kasama niya sa bahay at ipinagpapalit sa mga bulok na karne na nakalubog na sa lusak ng karumihan. Noong matapos kami ay sabi ko, Irene, sorry Di ko dapat to ginawa. Sabi niya naman, Hindi ka lang pala mabait kuya. Gentleman ka rin. Parang takot na takot ka pang masaktan ako Sabi ko naman, Ganun naman dapat, diba? Vulnerable ang katawan ng mga babae. Kaya dapat iniingatan at iiwasang masaktan. Sana kuya, ikaw na lang ang naging asawa ko, no? Siguradong tutumbasan ko lahat ng kabaitan mo sa pamamagitan ng wagas na pagmamahal at sagad na paglilingkod sa kahit anong paraan. Dali-dali na ako nagbihis, sabay dukot sa wallet ko sa bulsa. Irene, ito, 5,000. Huwag mo na itong babanggitin kina mama na binigyan kita. Itago mo to pang emergency nyo ni Junjun. Bibili naman ako ng isang sakong bigas kaya kinamama na kayo kumain palagi para hindi na kayo magluluto rito.
Okay po kuya. Salamat rito ah. Ito naman ng 100 pesos, pambili ng merienda natin. Kuya, pwede bang humirit ng kahit soft drinks lang? Ilang taon na akong hindi nakakainom ng soft drinks eh. Oh, sige, ito. Dagdag mo. 1.5 liters ng bilin mo para masulit mo talaga. Ang bait mo talaga Kuya Leo. At ang galante rin. Napakaswerte sa'yo ni Ate Gina. Sabi ko naman. Oh, sige na, lalabas na ako. Magbihis ka na agad, baka maisipan ko pang pumangalawa. Sabi niya naman. Pwede naman kuya, pero wag ngayon. Sa ibang araw naman, masakit pa eh. Iba ka eh. Sabi niya pa nang nakangiti. Kaya agad na akong lumabas ng bahay at bumalik na sa kubong pahingahan at nakipaglaro na kay Junjun. Makalipas lang siguro ang 10 minuto ay dumating na si Papa. May dalang sariwang isda. Sabi niya, Oh, Leo, gising ka na pala. Nagmerienda ka na ba? Hindi pa po pa. Ayan nga, inutusan ko si Irene bumili ng pangmerienda. Anong luto gagawin niyo dyan pa? Inihaw, sariwa kasi to, kaya ipapaiho ko ang kalahati. Tapos yung kalahati ay gagawin kong kinilaw o yung bang kilawin. Tapos ang matitira ay pampupulutan natin sa tuba. Mag-inom tayo mamayang gabi. Bumili rin ako ng 1 galon na tuba. Ayos yan pa, gusto ko po yan. Siya nga pala Leo. Salamat sa mga pasalubong mo sa akin ha. Gustong gusto ko talaga yun. Ang galing mo. Kuwang-kuha mo ang panlasa ko sa pananamit at sandals. Alam kong mahal ang sandals na binili mo sa akin. Matagal ko nang gusto yun, kaso hindi kaya eh. Masyadong mahal. Pero tinupad mo ang pangarap kong sandals, kaya maraming salamat Leo anak. Wala po yan pa. sagot ko pa. Tapos ilang saglit lang ay dumating na rin si Mama. May dalang katamtamang laki ng langka. Gugulayin raw iyon kinabukasan. Tsaka naman dumating si Irene. Kaya magkakasabay na kaming nagmerienda roon sa may shed. Kapag nagkakatingin na naman kami ni Irene ay may kakaibang ngiti na makikita sa kanya. Masarap na ang hapunan namin kinagabihan dahil sariwa ang isdang nabili ni Papa. Matapos maghapunan ay diretso na rin kaming nag-inuman. Pero mabagal na inuman lang. Kasi mas marami ang kwentuhan. Pero ako, tuloy-tuloy ang subo ko ng pulutan na inihaw na tuna. Dahil iyong kinilaw ay naunang naubos noong sa hapunan pa lang. Sumapit ang 10:00, nagpaalam na si Irene na papasok na sila sa bahay nila dahil nakatulog na si Junjun sa sala habang yakap ang laruan. Si Mama naman ay nauna na rin na natulog. Kami na lang ni Papa ang naiwan. Sabi ni Papa sa akin, Leo anak, anong nangyari sa inyo ni Gina? Bakit wala pa kayong anak? Mahigit 3 taon na kayong kasal ah. Excited na kaming makakita ng apo mula sa inyo. Sabi ko naman, Di ko alam ang sagot dyan sa tanong mo pa. Nagpa-check up naman na kami pareho. Walang may diferensya sa amin pero mas kaunti lang ang kay Gina kaya hindi siya basta-bastang makakabuo. Pero hindi ibig sabihin na baog siya. Kailangan niya lang na magpahinga ng matagal sa bahay at walang stress para magkaanak. Kaso ayaw naman mag-resign. Pag sinasabi kong mag-resign na lang sa trabaho, kayang-kaya ko naman po yung gastusin namin eh, kahit kasama pa po yung sa inyo rito. Alam mo Leo, sa totoo lang, kayo ang mas may karapatang magkaanak ng marami dahil may magandang trabaho ka, may sariling bahay at may ipon. Samantalang si Albert ay puro lang bisyong inatupag. Nabalitaan ko rin yung ginawa ni Albert sa'yo na pinagastos ka ng 75,000 sa isang gabi lang. Ay, ang bata talaga na yun, tigas ng ulo. Hindi ko nga alam kung saan nagmana. Hindi naman ako lasenggo. Oo, umiinom ako pero ganito lang. Tuba at nagpapalipas ng pagod. Pero yung sa kanya ay pangmalakasang bisyo na talaga iyan. Hindi nga nagpapadala ng pera sa pamilya niya. Kaya dito na rin namin sila pinapakain. Kesa magsasayang sila ng hiwalay.
Ilang saglit pa ay umurong pa kaunti si Papa papalapit sa akin at bumulong. Sa totoo lang, nakakahinayang rin yung asawa ni Albert. Nakita mo naman kung gaano kaganda, di ba? Hindi na napapakinabangan. Tsaka yung mga ganyang babae ang magandang anakan na marami dahil napakadaling manganak. Para lang dumimi sa CR tapos na. Palibasa ay malaki ang balakang kaya madaling makalabas ang bata. Tsaka kapag nagbubuntis ay hindi maselan. Minsan nga namin napag-usapan niya ni mama mo na kung ano kaya, kung alukin ka namin na kay Irene mag-anak tapos palalabasin na lang natin na ibang lalaki ang nakabuntis at tinakbuhan. Tapos ampunin nyo na lang ang anak ni Irene na ipapanganak. Kahit pa sa paningin ni Gina ay ampun niya lang iyon. Alam mo naman ang totoo na sarili mong anak iyon. Nag-aalala kasi si mama mo na baka bigla mong iwan si Gina dahil hindi kayo makabuo ng supling. Hindi lahat ng lalaki kasing bait mo. May ilan kaming kakilala rito na iniwan talaga ang asawa dahil hindi nabigyan ng anak. Ano sa tingin mo? Sabi ko naman, May punto yung sinasabi mo pa. Halos magka-40 na ako pero wala pa rin akong anak. Mas malaki pang ginagastos ko sa pasaway kong bayaw na dapat sana sa anak ko na ginagastos. Eh di, pumayag ka na. Kakausapin namin si Irene bukas. Tapos bukas ng gabi, doon ka na matutulog sa kubo niya. Hanggang sa matapos ang bakasyon mo. Mananatiling lihim nating 4 ang bagay na iyon. sabi ko naman, Nakakaya pa, baka lumit ang tingin niya sa akin. Hindi, Leo. Paano lilit ang tingin niya sa'yo uhaw na rin yan sigurado. 2 taon na nang wala ang anak kong si Albert rito. Kaya imposibleng hindi yan naghahanap ng kalinga. Ano, ipapayag ka ba? Walang problema sa akin pa. Oo, sige. Bukas babalitaan ka namin kapag... sige na, matulog ka na. Ubus na rin ang tuba natin. Okay po pa. sagot ko pa tapos pumasok na ako sa kwarto. Pero nung gabing iyon ay lasing na ako habang nag-uusap kami ni Papa. At iyong pinag-usapan namin ay parang panaginip na lang sa akin. Kaya parang hindi ko pa napag-isipang mabuti ang mga isinagot ko sa kanya. Pagkahiga ko lang ay agad na akong nakatulog. Kinabukasan, naramdaman ko na lang na may gumagawa ng masayang bagay sa ibaba. Kaya dahan-dahang bumabaw ang tulog ko. Hanggang sa magising na nga talaga ako. Pero hindi pa rin ako nagmulat ng mata dahil sinisigurado ko pa kung hindi pa panaginip ang nangyayari. Hanggang sa masigurado kong realidad na nga kaya agad akong napamulat ng mata at tumingin sa ibaba. Si Irene ang naroon at napansin niya ang paggalaw ko kaya tumingin rin siya sa akin at sinabing, "Kuya, gising ka na pala." Anong ginagawa mo? Sorry. Namiss kita agad eh. Tsaka, kinausap ako nila mama kaninang umaga. Pagkagising ko, tungkol sa pinag-usapan niyo ni Papa. Payag ako roon. Pero after noon ay makikipag-iwalay na ako kay Albert. Aalis na ako rito. Iiwanan ko na sa inyo ni ate si Junjun at iyong magiging anak natin. Kailangan ko na ng panahon para mahanap ang sarili ko. Pakiramdam ko, nawalan ako ng kontrol sa sarili kong buhay dahil sa ginawa sa akin ni Albert. Alam mo ba na nanliligaw lang noon sa akin si Albert? Tapos iniwan kami ng mga magulang ko habang nag-uusap kami tapos bigla niya nang ginawa sa akin ng bagay na yun. Kaya napilitan akong magpakasal sa kanya. Tapos kalbaryo lang pala ang magiging buhay ko. Kaya siguro, hanapin ko muna ang sarili ko. Pero walang problema sa akin ang kagustuhan mo na magkaanak. Pero kuya, pwede mo ba akong bigyan ng kaunting budget after kong manganak? Para naman may pera akong magamit sa pagliliwaliw ko. Kailangan ko lang munang lumayo rito para makapag-isip-isip. Sabi ko naman, Oh, sige, walang problema. Magkano ba kailangan mo? kahit 20,000 lang kuya,
pamasahe lang at pagkain ng ilang buwan. Maghahanap na rin naman ako agad ng trabaho kapag kaya ko na. So, paano kuya? We have a deal na ba? Oo. E di, simulan na natin. Ha? Ngayon agad? Oo. Wala naman sina mama at papa eh. Mamayang 9 a.m. pa ang uwi nila. Kaka 8 a.m. pa lang oh. Maaga pa kaya pwede pa tayong makarami. Si Junjun nasan? Isinama nila. Wika niya tapos agad nang sinimulan ang nais niyang gawin. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi lang yun simpleng bakasyon, kundi napakasarap na bakasyon na hindi ko makakalimutan at kapag nagkataon ay matutupad ang pangarap kong magkaroon ng anak na matatawag kong anak ko talaga. Ayoko ng ampon dahil hindi ko naman yun kadugo. Dahil na rin sa hindi maitatangging kagandahan ng aking hipag na si Irene, kaya naman naging masigasig na rin ako sa aming pinagkakaabalahan. Noong matapos ay malawak ang ngiti niya at pagod na pagod. Noong dumating sina mama at papa ay patay mali siya lang ang dalawa na parang walang paghihinalam. Kinahapunan ay kinausap ako ni mama. Sabi niya, Leo, atin-atin lang ang naging kasunduan natin ha. Dalhin mo na ang mga gamit mo sa kubo ni Irene. Mula rin mamayang gabi ay dito na muna sa amin matutulog si Junjun para magkaroon kayo ng pribadong oras ng walang pangingilagan. Salamat ma. Maiksing sagot ko pa dahil hindi ako sigurado kung paano ang tamang sagot sa mga ganong kakaibang kasunduan. Noong matapos nga namin maghapunan ay tinulungan na ako ni Irene na dalhin ang bag at maleta ko papunta sa bahay nila. Pakiramdam ko tuloy ay para akong nag-asawa ng bago, pero mas malayo ang karanasang iyon kaysa sa amin ni Gina. Ibang-iba si Irene, kaya mas lalo kong nasabi sa isip ko na inaksaya lang ni Bayaw si Irene para pabayaan ng ganon ang isang katulad niya. Lumipas ang isang linggo na puro lang masasayang bagay ang nangyayari sa akin sa lugar na iyon. Palagi kong pinaglulutuan si mama ng mga masasarap na pagkain, tapos umaga, tanghali at gabi kaming abala ni Irene. Kaya masasabing sobrang sulit ng gastos at pagod ko sa pagbabakasyon sa lugar na iyon. Sumapit ang pagtatapos ng aking bakasyon. Iniwanan ko si Irene ng 10,000 pesos na pang additional budget nila ni Junjun. Tapos umuwi na ako ng Maynila. Makalipas lang ang 2 buwan ay tumawag na sa akin si mama. Hello Leo, kamusta ka? Ayos naman po ma, bakit po kayo napatawag? Si Gina, nasaan? Nasa palengke ma, kakaalis lang. Mabuti kung ganon. Dahil ikaw talaga ang gusto kong makausap. Tungkol ito sa kasunduan natin. Nagdadalang tao na si Irene. At sigurado akong sa iyo iyon. Dahil hindi naman siya lumalabas ng bahay. Sinamahan ko na rin siyang magpa-check up. Ang doktor na mismo ang nagsabing nagdadalang tao nga siya. Niresetahan na siya ng mga pampakapit at vitamins. Binili ko naman lahat ng gamot. Ang perang iniwan mo na pang emergency namin ang ginagamit ko. Yung napagplanuhan natin ay ganun pa rin ang sasabihin natin kay Gina ha. Opo ma. Sige po, sa next weekend ay magpapadala na lang ako ng pera sa inyo. Para mapalitan yung ginamit yung mga gamot ni Irene. Sige Leo, congratulations ha, magkakaanak ka na. Salamat po ma. Sagot ko naman. Nagpatuloy ang buhay namin ni Gina. Tapos noong dumalaw sa amin si Albert, may dala siyang babae, bagong girlfriend niya raw. Ang sabi niya pa, iiwanan niya na raw si Irene dahil boring daw iyon at sawa na siya. Wala rin daw siyang balak umuwi pa sa probinsya nila. Nagpalit na raw siya ng destino.
Sa norte na siya maa-assign at kasama niya na roon ang girlfriend niya dahil nagsasama na sila sa iisang bahay. Nakita kong namula ang mukha ni Gina at mukhang hindi nagustuhan ang sinabi ng kuya niya, pero pinigilan ko bigla at dinala sa kusina. Sabi ko sa kanya, "Babe, huwag ka nang pumalag. Hayaan mo na si kuya mo. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo na yan mababago. Alam mo namang sira na ang ulo niyan, di ba? Kapag pinagsalita mo pa yan ng masama, ay mapapayayan sa girlfriend niya at baka masaktan ka pa niyan. Kapag sinaktan ka niyan, sa tingin mo, manunood lang ako at papalampansin yun. Kakatayin ko yan dito sa loob ng pamamahay ko kapag nangyari yun. Kaya hayaan mo na yan. Buhay niya yan. Siya ang susunod kung anong gusto niyang gawin. Huwag mo hayaang sirain ang katulad niyang tahimik na buhay natin. Wasok ka na muna dito sa kwarto. Sasabihin ko na lang na masama ang pakiramdam mo kaya magpapahinga ka." Mabuti at kahit papano ay takot naman sa akin ang asawa ko, kaya sinunod niya na ako at pumasok na nga lang sa kwarto namin. Pagkabalik ko sa sala ay sabi ni Bayaw, Leo, inom tayo. Naparito kami para mag-celebrate pang 6 months rin namin ngayon. Sabi ko naman, Pasensya ka na Bayaw Wala ako sa mood para mag-inom ngayon. Kung gusto nyo mag-celebrate sa ibang lugar nyo na lang gawin, wag dito. 3 araw na akong puyat at may inuuwi pa akong trabaho kaya idlip lang ako at ipagpapatuloy ang pending ko sa trabaho. Sabi niya naman, "Ano ba yan? Boring mo naman Bayaw. Ikaw na nga ang dinalaw ko tapos hindi mo pa ako i-entertain." "Oo, tama ka dyan Bayaw. Kaya sana hindi ka na pumunta. Sapat na yung nag-ubos ako ng 75,000 para i-entertain ka. Yun ang huli. Makakalis na kayo. Kailangan ko na magpahinga." nakita kong namula ang mukha ni Bayaw at mukhang nagalit sa mga sinabi ko. Alam kong arogante siya at matapang, pero hindi ako papayag na ibuli ako ng kahit sino sa sarili kong pamamahay. Nagtitigan kami ng mata sa mata na parang nagpapatigasan kung sino ang masisindak. Sabi naman ng babaeng kasama niya, "Tara na Albert, sa ibang lugar na lang tayo mag-inom. Kailangan nila magpahinga." Sabi naman ni Albert, Tandaan mo nga raw na to Leo. Dahil sa inasal mo ngayon, hindi nyo na ako makikita pa. Sabi ko naman, Oo, asahan ko yan. At sana tuparin mo yung sinabi mo. Dahil ayoko na rin makita ang pagmumukha mo sa pamamahay ko. hinila na siya ng babaeng kasama niya at umalis na sila agad. Laking pasasalamat ko na rin na umalis siya dahil kung nagmatigas siya ay magkakatrouble talaga kami. Magmula nga noon ay hindi na talaga namin nakita pa si Albert. Ikunento ko na rin naman kina mama at papa lahat ng sinabi ni Albert na iiwan niya na si Irene at magsasama na sila ng girlfriend niya sa norte. Galit na galit sina mama sa anak nilang panganay. Sumapit ang sunod na taon, bumakasyon kami ni Gina sa lugar nila. Nalaman ni Gina na buntis muli si Irene. Hindi naman siya nagalit dahil kasalanan raw iyon ng kuya niya. Noong makapanganak na nga si Irene ay inampunan namin ni Gina ang anak ni Irene na anak ko rin naman talaga. Tapos si Junjun ay doon naiwan kina mama at papa. Sila na ang nagpalaki pero dahil sa may ampun na kaming baby ay napilitan na si Gina na mag-resign dahil siya ang mag-aalaga sa ampun namin na pinangalan naming Trina. Babae ang naging anak namin ni Irene. Tapos si Gina naman ay nabuntis rin noong nasa 5 taong gulang na si Trina. Kaya para sa akin ay puro blessings ang mga nangyayaring iyon. Nananatiling lihim namin nila mama at papa ang mga nangyari noong bakasyon. Noong magbakasyon ako sa kanila ng mag-isa. Si Irene naman ay pumapasyal sa amin dito sa Valenzuela paminsan-minsan. Pero wala nang nagaganap sa amin dahil nakapag-asawa na rin siya at may isa na silang anak.
kahit papano ay nagkaroon siya ng mabait, responsable at mapagmahal na asawa. Kaya masasabing tahimik na rin ang buhay niya ngayon at maayos na. Ayan my loves, dito na po nagtatapos ang magandang kwento ng buhay ni Sir Leo. Naway na enjoy nyo ang kanyang kwento. My loves, mahaba ang kwentong ito kaya sana hindi ka nabitin. Tsaka baka pwedeng ako naman ang makahingi ng favor sa inyo. Siguraduhin mo lang na nakasubscribe ka at pindutin na rin ang like. At kung gusto mong makilala kita, mag-comment ka na rin ng kahit thank you lang. Para alam kong isa ka sa mga nakapakinig ng ating napakagandang kwento. My loves, meron pa tayong Facebook page In case na gusto mo akong makilala at makachat, pwede ako anytime. Like and follow lang sa ating Facebook page na Miss Fujiko Diaries. At pwede mo na akong makausap roon. See you there my loves. Take care and God bless. Bye bye.